Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Rob Rances. Sabi niya, ha 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 ha, kaya nyo yan. Sino ang sinabihan niya na kaya nyo yan? Yung House, Kamara, sabi niya, House asked Solzhenitsyn's help to comply with Supreme Court order on impeachment. Inutusan sila ng Supreme Court, ang Kamara, na sagutin ang mga katanungan ng Supreme Court tungkol sa impeachment ni VP Sara. Ayun. Medyo, ito to. Nahihirapan na ba? Ayun, humingi ng tulong sa Solicitors General. Ito, sa post din ng Batas PH. Sabi dito, basahin ko ha. In a statement, House spokesperson Attorney Princess Abante confirmed that they have received a notice from the High Court in connection with the petitions filed by Duterte, questioning the constitutionality of the initiation and transmittal of the fourth impeachment complaint to the Senate. So, ito ang sabi ni Abante. We have already referred the resolution to the Office of the Solicitor General as our counsel and shall coordinate closely with the OSG to ensure the submission of the required information within the non-extendable period of 10 days provided by the Supreme Court. 10 days, ha? So, sabi man niya, the House of Representatives and Secretary General Reginald Velasco. Very specific. Ito kay House Secretary General. Siya yung may pinaka-contentious issues. As respondents in said petitions have been required to submit the additional information enumerated in the resolution and will comply accordingly. Okay. So, I think 10 points, 10 items yung nire-require ng Supreme Court sa House. I-discuss ko lang 3. Una, yung House Secretary General. Bakit niya pinatagal yung unang 3 complaints? Bakit hindi niya nirepair kaagad sa House Speaker? Kasi very clear sa Constitution, ang rule is, pag may impeachment complaint, the complaint shall be immediately referred to the House Speaker. Yun, nasa Constitution yun. Kaya, ang tanong ng Supreme Court is, meron bang authority, meron bang discretion ang House Secretary General na patagalin? Bakit hindi niya inirepair ang 3 complaints? Yon ang pinakamabigat na argumento o pinakamabigat na issue na dapat nilang sagutin sa Supreme Court. Pangalawa, yung si VP Sara. Bakit hindi siya nabigyan ng pagkakataon na sagutin yung akusasyon? Kasi nakalagay din yan sa rules eh. Kung nasunod sana yung procedure, pagtanggap ng complaint ng Secretary General, i-refer niya sa Speaker, i-calendar ngayon. I-calendar, papunta sa Committee on Justice. Then, doon na sa Committee on Justice, i-require nila si VP Sara na sagutin ang mga akusasyon. Hindi nasunod yun. So, napagkaitan, na-deprive si VP Sara ng pagkakataon na sagutin niya ang mga complaints. Ano ba? Ito lang, yung matandaanan ko lang ha. Yung mga congressmen na pumirma,
yung kopya ba ng mga complaints, nabigyan ba ng kopya bawat kongresista? Yun ang tinatanong eh. O baka wala. Ang mga complaints na ipon lang sa Secretary General. Kung nabigyan sila, nagkaroon ba ng sapat na panahon ang kongresista na pag-aralan ang mga complaints, mga ebidensyang nailatag bago niya pinirmahan yung impeachment complaint? Yun. Ano pa? Anong opisina o sino ang nag-prepare ng articles of impeachment? Ang daming tinatanong ng Korte Suprema. Palagay ko, totohanan na ito. Kasi, analysis o opinion ko lang ito Ayaw ng Korte Suprema na magkaroon ng constitutional crisis. Kaya, aksyonan na nila ito, i-resolve na kagad. Kasi kung, example, hindi gagalaw ang Korte Suprema, pabayaan lang yung impeachment na magtuloy ngayong 28th Congress, i-dismiss kaagad ng mga senador na yun ang nakikita ng karamihan, ma-dismiss kaagad. So, ang gagawin ng mga prosecutors, iaakyat nila sa Supreme Court. So, Supreme Court pa rin ang magdi-decide. So, ngayon pa lang maganda at umaksyon ng Supreme Court. Bago. Okay, so, yun po. Magbasa tayo sa mga comments comments. Marlo Ped, sabi niya, pagkabugo na lang, and this is supposed to be a lawmaking body? What a joke. Tim Hatchero, the OSG cannot save you, lower house. Guyardin Macban, when the lawyers in the House of Representatives are not lawyering. Anyway, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Nagbibigay tayo ng livelihood assistance. Nagpapatanim tayo ngayon ng Arabica coffee dahil malaki ang income dito, bagay na bagay sa Bukidnon. Nakapatanim na tayo ng mga 6,000 seedlings. Kahapon, nagbisita ako sa isang Arabica coffee plantation sa Bukidnon at napakaganda talaga ang tanim. Excited na ako sa proceeds o yung potential ng Arabica coffee na magbibigay tulong sa tribong Talandig sa Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Okay, nandito ako sa Arabica Coffee Plantation ng Mission Church. Ang tawag dito, no? LMC, Mission Church. Lapok. Lapok Mission Church ng Talakag. Ito na yung tanim nila na 12 years. 12 years na 12 years na, sir. I-close up. 12 years na nila itong ginaharbisan. Okay. 12 years. So, ito si Arnel. Sila yung nagtatanim. Magkano ang kilo ng 70? 70? Oh, yun. 70. Kung nabalatan na 600 pesos. Ito yung kilo. Isa sa pinakamahal na coffee. Ang tawag sa inyo dito, Mirayon Coffee. Mirayon Coffee. Dalawang sikat na coffee, Arabica sa Pilipinas. Mirayon Coffee ito at saka yung Cordillera Coffee. Ang Arabica Coffee, mabuhay lang sa mataas na lugar. Ang elevation nito, mga 1,200 meters above sea level pataas. Kaya napakamahal ito. Ito yung mga kinakapi sa Starbucks.
At ang demand ng Arabica coffee sa Pilipinas napakataas. 75% daw ng Arabica coffee consumption sa Pilipinas galing pa ng Vietnam. So, walay problema sa ano. Okay, saan galing ang seedlings nyo nung una? Sinong nagturo sa inyo? Sa Hiniliban, sir. Hiniliban Oo, Foundation Oo. ni John Pirain. Oo. Nagtrabaho man ko sa Hiniliban nung una. Mayo. Although dinhi ko sa Sagingan. Sa ano. So, ito na. So, ipakita mo itong. So, this is 12 years na. Oo. Hindi na makita. Ipakita. So, ito na ang mahargay. Ito ang misis mo? Siya naman. Diyan, ang misis ko. Commander Julie. Mabuti nakapunta na kayo dito. Oh, dami. Kung magkuhan tayo, yung nanira itong harbison. Kung magmunga ng inyo, yung nanira itong harbison. Nanira gyud ba, oh. Total, 2 ka semana, harbis naman po ka. Nana mo yung hinog, ani.